ang inyong mga water bills habang kayo po'y nanonood sa amin. Dala lang po namin na, kagaya po namin, kayo po'y nagtataka kung bakit ba buwan-buwan ay palaki ng palaki ang ating water bill, gayong ang ating po namang konsumo ay halos pareho lamang. Dahil nga sa mga may nakatagong mga kababalaghan sa mga water bills na ito. At kung kayo po'y taga-labas ng Metro Manila, alam nyo bang meron pong inutang ang pamahalaan na binabayaran po nating lahat na isang proyekto na pinakikinabangan ng isang pribadong kumpanya na nagbibigay po sa amin ng tubig sa Metro Manila? Di nyo alam yan, ha? At yan po ang isyong ating hihimayin at ipapaliwanag sa isa pang edisyon ng 5 on Ngayon. Wisik-wisik lang? Nakatipid! Tulad din ba kayo ng mag-asawang Juan at Nena na kahit anong gawing pagtitipid sa tubig ay mataas pa rin ang bill na binabayaran? Dito sa Metro Manila, meron dalawang konsesyonaryo o operator ng tubig. Ito ang Manila Water Company Incorporated o Manila Water at Maynilad Water Services Incorporated o Maynilad. Dalawang pribadong kumpanyang nagsusupply ng tubig sa Metro Manila. Ikaw at ako, mayaman man o mahirap, naha-high blood na sa galit at inis na sa dalawang konsesyonер na ito dahil sa hindi maipaliwanag na mataas na singil sa tubig. Sabi ko nga parang 577, sumipa sa 3,000. It's not the amount. If I use that, I'll pay that. They cannot give me an explanation. I am sure I am not the only one suffering. Ito ang bill ko. Ibinil nila to. 45,000, hindi ko ginamit. Paano ko mababayaran yung bill ko nga dati na ginamit ko, hindi ko mabayaran? Ito pa kaya hindi ko ginamit? Hindi namin masyado naintindihan dahil hindi nga pinapaliwanag kung paano computation eh. Hindi ko. Halika nga at silipin nating mabuti ang ating water bill. Hawak niyo na ba ang bill niyo ngayon? Sa current charges po nakapaloob ang mga binabayaran natin. Una dito ang basic charge. Ito ang ginagastos ng water concessionaire sa mga proyekto at serbisyo na magpapabilis at magsasaayos ng distribution ng tubig sa bawat bahay. Ito ay ang actual cost ng tubig na nagamit mo. Yung bayad dun sa serbisyo na napaghahatid ng isang malinis na tubig magmula source hanggang sa buksan mo ang gripo. Kung mapapansin niyo po, per cubic meter ang singil ng tubig. Ang per cubic meter ayon sa concessionaires ay katumbas ng 10 drum na tubig. Labis-labis ang dami nito, lalo na sa mga pamilyang maliliit lamang at wala naman lagi sa bahay. Lumalabas kasi sa water rate o basihan sa singil ng tubig na 10 cubic meters ang pinakamababang base rate na sinisingil sa bawat bahay. Kumbaga minimum charge. Ibig sabihin, hindi mo man makonsumo ang 10 cubic meters, yun pa rin ang pinakamababang sisingilin nila sa iyo kada buwan. Hindi naman kaya kayo lugi dyan? Pero ito ang mas malupet. Ang MWSS po ang pinagkukunan ng tubig ng dalawang concessionaires. Correct. Paano sila nagbabayad sa pagkuha ng tubig? Hindi po nagbabayad. So, libre ho. Libre ang tubig. Libre naman pala. Pero bakit tubig ang singil sa tubig? Libre yung tubig. You pay for the infra and you're paying for the services. Ang tinutukoy ni Chairman Alikpala na binabayaran nating mga proyekto at serbisyo ay ang mga water dam, water treatment facilities, pagmamantine ng mga tubo ng tubig at ang mismong pagsiservisyo ng mga empleyado ng Maynilad at Manila Water. Okay lang naman pala, kaya lang pati mga proyektong nasa imahinasyon pa lamang sinisingil na sa mga consumer. We might have computed the tariff for the future projects, but we're still paying first for original investments. Concession agreement, sinasabi, singilin mo lang ang nagastos mo ng investment sa Pilipino. Huwag yung iniisip pa. Tignan po natin ulit ang ating water bill. Bukod sa basic charge, may ilan pa tayong binabayaran.
Foreign Currency Differential Adjustment o FCDA. Ito ay dala ng mga fluctuation, dollar against the peso. Palibasa, ang investment ng mga concessionaire ay napondohan ng mga foreign loans. Para makabawi sila, nilagay ang foreign currency deposit adjustments. At eto pa, environmental charge, sewer charge, at maintenance service charge. Meron pang value-added tax. Ay, pahingi nga ng isang basong tubig. Isinepribado ang serbisyo ng tubig sa Metro Manila para nga daw gumanda ang serbisyo. Okay, fine, pero siguro din naman kasama doon ang pagtaga sa presyo. 1997, no? Basically, ang iniisip doon, ibigay natin ito sa dalawang concessionaire para gumanda ang water service, never thinking na what would happen is it would become a nightmare. At eto pa, ayon sa Water Watch Coalition, merong 43 bilyong pisong sobrang siningil daw sa mga consumers mula taong 2001 hanggang 2010. Pero hindi ko pa nakakausap si Mr. Kapaitan at hindi pa namin nakikita yung computation niya o ano ang pinagpagihan niya. Maganda po siguro kung maupuan natin para magkaintindihan po kami. Ang nangyari dito, yung nag-present ang dalawang concessionaires ng computation nila, hindi na kwestiyon ng regulatory office.